ano pa, parang ako yung may kasalanan pa. Parang ako pa yung, basta ako po, lalaban po ako, manalo matalo po ako, hindi po ako titigil. Paglalaban ko po yung sarili ko. Mula sa pagiging pinaka-sexy na babae sa bansa hanggang sa pagiging pinaka-hinuhusgahang babae sa Pilipinas, ito ang kwento ni Katrina Halili, isang babaeng minsang inilagay sa pedestal, hinangaan, pinantasya, at pagkatapos ay sabay-sabay na hinusgahan at winasak sa mata ng publiko. Noong 2009, isang iskandalong gumimbal hindi lamang sa showbiz kundi sa buong bansa. Ang biglang sumabog. Sa loob lamang ng ilang oras, ang babaeng dati na laman ng billboard, primetime teleserye at magazine covers ay naging sentro ng pambansang galit, pangungutya at panghuhusga. Hindi siya tiningnan bilang biktima, kundi bilang simbolo ng kahihiyan. Sa isang iglap nawala ang kanyang imahe bilang aktres at pinalitan ng isang label na pilit idinikit ng publiko. Sa panahong iyon, wala pang malinaw na proteksyon laban sa video voyeurism. Mas mabilis ang pagkalat ng video kaysa sa paglabas ng katotohanan. Mas maingay ang chismis kaysa sa paliwanag. At sa gitna ng lahat ng ito, isang babae ang naiwan upang buuin muli ang sarili habang milyon-milyong mata ang nakatutok, naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man ang iskandalong gumimbal sa buong bansa, ang kwento ni Katrina Halili ay kwento ng isang simpleng dalagang probinsyana na may tahimik na pangarap. Ipinanganak siya sa Quezon City noong January 4, 1986, ngunit lumaki sa El Nido, Palawan. Malayo sa mundo ng kamera, intriga at kasikatan, doon siya nahubog, simple, mahiyain at walang ideya na balang araw ay magiging isa siya sa pinakakontrobersyal na pangalan sa industriya. Sus ko! Inay ko, ano ba ito sa bruha? Shh, Inday! Nag-iisip ka ba? Ano ba pangalan ni Inday? Katrina! Selere! Oy! Nawala yung arte! Ate-ate mo, mali. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 2003, sumali siya sa kauna-unahang season ng Starstruck, ang sikat na reality talent search ng GMA Network. Isa siya sa pinakabata sa kompetisyon. Hindi siya palasalita, hindi palabida, at hindi rin palasagot sa harap ng kamera. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang presensya, may kakaibang lakas ang kanyang katahimikan. Kahit hindi siya nanalo bilang ultimate survivor, malinaw sa mga talent manager na may potensyal siyang higit pa sa inaasahan. At si Katrina, natanggal na lang, nagpapauso pa ng sign language ito? Katrina Halili. Nakita ko yung mga tao umiiyak. Hindi naman ako namatay, okay lang ako. Wala, I love you na lang ako, hindi ko na alam gagawin ko. Tapos pag uwi ko sa bahay, sabi ng kapatid ko, ano ba yung ginagawa mo? Para kang demonyo. Para may sa demonyo daw ako. Unti-unti siyang binigyan ng mga papel. Una ay maliliit, hanggang sa dumating ang papel na tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Noong 2005, ginampanan niya ang Black Darna. Hindi siya ang bida, ngunit siya ang kinatatakutan. Sa bawat eksena, dama ang kanyang tapang, lakas at determinasyon. Ang karakter na ito ang naglatag ng pundasyon ng kanyang imahe bilang isang iconic kontrabida. Kasunod nito ang sunod-sunod na proyekto, endorsements at photoshoots. Noong 2006 at 2007, 2 beses siyang tinanghal bilang FHM Sexiest Woman in the Philippines. Siya ang kauna-unahang Filipina na nakagawa nito ng magkasunod na taon. Sa panahong iyon, si Katrina Halili ay nasa rurok ng kasikatan. Ngunit kasabay ng papuri, unti-unti rin siyang kinahon ng publiko sa isang imahe. Isang imaheng magiging sandata laban sa kanya kalaunan. Noong 2007, lalo pang tumibay ang kanyang pangalan nang gumanap siya bilang Angelica Santibanez sa Marimar. Isa itong karakter na kinamuhian ng buong bansa, ngunit hinangaan dahil sa husay. Dito siya tinaguriang primera kontrabida. Sa paningin ng publiko, tila walang bahid ang kanyang career. Ngunit sa likod ng kamera, may mga laban siyang tahimik na dinadala. Mayo 2009 nang tuluyang gumuho ang lahat.
Kumalat sa internet ang mga pribadong video na kinasangkutan niya at ng celebrity doctor na si Hayden Ko. Isang iskandalong gumimbal sa buong bansa at umabot hanggang sa Senado ng Pilipinas. Sa harap ng mga mambabatas at ng sambayanan, humarap si Katrina, hindi bilang artista, kundi bilang isang babaeng humihingi ng hustisya. Inamin niya ang kanyang pagkakamali sa relasyon, ngunit mariin niyang sinabi na hindi niya alam na siya ay kinukunan. Sa halip na makaramdam ng simpatya, mas lalong tumindi ang galit ng publiko. Mas piniling tanungin kung bakit niya ginawa kaysa kung bakit siya nilabag. Sa mata ng marami, siya ang naging sentro ng mali. Sa loob lamang ng ilang linggo, nawala ang kanyang endorsements. Biglang tumigil ang mga proyekto. Ang mga kaibigang dati nasa paligid ay biglang nanahimik. Sa industriya, may mga pinto na tahimik na sinara. Para sa marami, tapos na ang kanyang kwento. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban ni Katrina Halili. Imbes na magtago, pinili niyang lumaban. Ako titigil na na hindi managot yung mga taong gumawa ng mga kalokohan na yun. Binawian na ng medical license si Hayden, pero kulang pa ito, sabi ni Katrina. Giit niya, kailangang makulong si Hayden dahil sa karahasan laban sa kababaihan. Hindi lang po yung matanggalan po siya ng lisensya. Yung criminal case po, itutuloy ko pa din. Hindi ko nakikita na parang alam niya na may kasalanan siya. Hindi man lang nag-apologize. Hindi niya po alam sa sarili niya na may nagawa po siyang kasalanan. Mahirap naman magpatawad sa taong hindi naman humihingi ng tawad sa'yo. Nagsampa siya ng kaso, humarap sa mga pagdinig at ipinaglaban ang kanyang karapatan bilang babae. Dahil sa iskandalong gumimbal sa bansa, tinanggalan ng Professional Regulation Commission ng lisensya si Hayden Ko bilang doktor noong 2011. Hindi man perpekto ang hustisya, naging mahalagang hakbang ito sa pagkilala sa karapatan ng mga biktima. Matapos ang ingay, dumating ang katahimikan. Isang katahimikang puno ng sugat, trauma at pagdududa sa sarili. Sa panahong iyon, mas pinili ni Katrina na lumayo sa spotlight at buuin muli ang sarili ng walang kamera. Doon nagsimula ang tunay niyang pagbabagong hindi nakita ng publiko. Noong 2012, isinilang ang kanyang anak na si Katie. Ito ang naging pinakamalaking turning point ng kanyang buhay. Nang ma-diagnose si Katie na may autism spectrum disorder, tuluyan nang nagbago ang kanyang mga prioridad. Ang kasikatan na minsang pinangarap ay napalitan ng tahimik na misyon, ang maging isang buong ina para sa kanyang anak. Lumipat siya sa El Nido, Palawan. Doon niya pinili ang simpleng pamumuhay, malayo sa intriga ng showbiz. Habang ang iba ay nasa red carpet, siya ay nasa therapy sessions, school meetings, at tahimik na gabi kasama ang anak. Hindi ito paglayo dahil sa takot, kundi paglayo para maghilom at muling buuin ang sarili. Sa pag-ibig, dumaan din siya sa mga pagsubok. Ang relasyon niya kay Chris Lawrence ay nauwi sa hiwalayan noong 2014. Hindi ito puno ng iskandalo, kundi puno ng realizations, kakulangan sa maturity, kakulangan sa stability at pangangailangang mag-grow bilang individual. Sa kabila nito, nanatili silang maayos na co-parents para sa kanilang anak. Noong 2024, hinarap niya ang isa na namang trahedya nang pumanaw ang kanyang non-showbiz partner na si Jeremy Guyab dahil sa atake sa puso. Isang sakit na hindi niya ipinagsigawan, ngunit malinaw na nag-iwan ng marka. Sa kabila ng pagkawala, pinili niyang magpatuloy para sa anak at para sa sarili. Mahirap. Busy na lang sa work, ganun. Mahirap ganun talaga. Kahit nasa road to healing na, more than a month matapos pumanaw ang kanyang partner na si dating Vice Mayor Jeremy Guyab dahil sa heart attack, may mga pagkakataon pa rin daw na naiiyak si Katrina Halili. Araw-araw. Habang tahimik ang kanyang personal na buhay, unti-unting bumalik ang respeto sa kanyang propesyon. Noong 2024, kinilala ang kanyang husay sa pag-arte sa Emirates Film Festival sa Dubai, kung saan siya nanalo bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang Avenida. Isang patunay na ang kanyang talento ay hindi kailanman nawala. Tinahimik lamang ng panahon. Noong 2025 at 2026, muli siyang napanood sa mga serye ng GMA Network. Hindi na siya ang sentro ng intriga, kundi isang aktres na may lalim, karanasan at bigat sa bawat eksena. Mas mapili na siya sa proyekto, mas tahimik sa pananalita at mas buo bilang tao. Noong January 4, 2026, ipinagdiwang niya ang kanyang ika-40 na kaarawan.
Muling isinuot niya ang Black Darna costume, hindi bilang pagbabalik sa lumang imahe, kundi bilang simbolo ng isang babaeng hindi winasak ng nakaraan. Isang tahimik na mensahe na ang babaeng minsang hinusgahan ng buong bansa ay nananatiling nakatayo. Ngayong 2026, si Katrina Halili ay hindi na lamang kwento ng iskandalong gumimbal sa Pilipinas. Siya ay kwento ng pagbangon, katahimikan at muling pagtindig. Isang patunay na ang pinakamadilim na kabanata ng buhay ay hindi kailanman ang katapusan. Minsan ito pa ang simula ng isang mas totoo at mas matibay na pagkatao.